Dito sa South Korea, alam nyo ba na mayroong iba't ibang klase ng mga accommodation para sa mga EPS? Merong tinatawag na UTEC, Villa, Apart 2, mga gisoksa na pinapagawa ng amo mismo doon sa company, at meron ding tinatawag na container. Alin ba sa mga ito ang pinaka-komportable? Siyempre, pagdating mo rito sa abroad, kailangan yung titirahan mo is komportable. Kung halimbawa nga naman na mahirap yung trabaho na napuntahan mo, pagaran ng overtime, di ba? Tapos wala halos pahinga. Tapos yung uuwian mong bahay is hindi komportable. Pagka winter, napakalamig. Pagka summer, napakainit. At hindi kumpleto yung mga CR, yung mga sink, yung hugasan ng plato, yung labahan, di ba? So, napaka frustrating or hindi maganda, di ba? Pagka ganun ang tinitirahan mo, hindi komportable. Imbis na after ng trabaho mo, magpapahinga ka na lang. Hindi, kasi nga, hindi ka mapagpahinga na maayos kasi nga, yung accommodation mo, maraming kulang. Sino ba dito ang gustong tumira sa isang accommodation na hindi komportable? Siyempre, wala, di ba? So, lahat tayo gusto natin yung talagang kampante tayo at alam natin na makakapagpahinga tayo ng maayos, di ba? Yung bang, kumbaga para tayong nasa Pilipinas lang na one step, nandyan na lahat. Nandyan yung CR, nasa loob na yung labahan, nasa loob na yung hugasan ng plato, nasa loob na yung paliguan. Kasi dito sa South Korea, mga lods, napakahirap pagka ang bahay mo is nakahiwalay lahat. Halimbawa, wala kang kusina, ang kusina mo nasa labas ng iyong kwarto o nasa labas ng iyong bahay mismo na tinutulugan, at yung CR mo malayo din, di ba? So kung maliligo ka at winter, tatakbo ka pa rin sa taas, paglabas mo napakalamig, di ba? Tapos kung natatay ka pa, di ba? Napakahirap, di ba? Tatakbo ka ba nun sa CR? Ang isa pang mahirap dito, sa madaling araw, pag naiihi ka, lalo na sa mga babae dyan, napalaihi. Ako, palahi ako mga lods, sa magdamag siguro nakaka 3 hanggang 4 na ihi ako. Eh paano kung nasa labas yung CR natin at winter pa, di ba? Napakahirap. So, papakita ko sa inyo mga lods kung ano yung pinaka-ideal para sa akin, para sa akin lang. Sa ilang years na experience natin sa South Korea, dito sa South Korea. So, naobserbahan ko na rin kung ano yung mga iba't ibang klase ng pabahay na ino-offer ng mga employer dito sa South Korea. Kasi halos lahat sila, or hindi man lahat sila, 3 of them, doon sa nabanggit ko kanina is natirahan ko na. So, na-obserbahan ko na kung ano yung pinaka-komfortable. So, tayo naman mga Pilipino, hindi naman tayo maselan sa tirahan. Basta nasa loob lahat ng kailangan natin, okay na, di ba? Basta nakakapagpahinga lang tayo ng maayos after ng maghapong pagtatrabaho, okay na, wala na tayong reklamo, di ba? So, today, papakita ko sa inyo kung ano bang klase yung pinaka-ideal na pabahay or accommodation para sa mga EPS dito sa South Korea. Let's go! So, this is my accommodation mga lods. So, ito yung tirahan natin. Ayan, pasok mo. Lagayan ng mga sapatos. Pero hindi sa akin yung mga sapatos na yun. Sapatos yan nung amo ko na lalaki kasi dati dito sila nakatira. Mga amo ko, pinatirahan lang sa akin. So, ayun mga sapatos natin. Sapatos sa pangtrabaho. Sabitan ng mga gamit. Yan yung mga banner ko. Medal natin. Nung na-achieve ko yung road cycling tour ito sa buong Korea. Ayan, naikot ko na yung buong Korea mga lods dahil sa pagbabike. Ayan. Tapos meron tayong TV rito. Mga lods, minsan wala niyan, minsan meron. So, ayan yung bike natin. Ayan. Pero nga pala ako rito stationary bicycle. Katulad nito, winter, hindi tayo makapag-ride sa labas. Ayan, dito tayo nag-exercise dito sa loob. So, kahit paano may exercise tayo. So, ayan yung higaan ko. Yung higaan natin, mga lods. Ayan. Magulo lang mga cord ng mga computer tsaka mga charger mga lods. So ito yung computer table natin. Lamesa lang yan nakainan pero kinakahapin. Yan na rin ako nag-workstation na yan. Nag-i-edit ayan. Yung ating lamesa. Ayan, mga pagkain. Meron tayo ditong rice cooker. Ayan. Water dispenser. Lagayan ng plato. Ayan yung pinakakusina natin mga lods. Tapos ito yung pinakakalan natin.
Induction to mga lods ha. Ayan, yung bisaksak. Kaya lang, hindi na ako gumagamit niya kasi nga magastos sa kuryente. So bumibili na ako ng butane. Bumili rin ako ng portable na kalan. So kompleto yan. May ilaw yan, ayan. May exhaust din yan, ayan. So comfortable na comfortable. Tapos dyan na yung tubig sa loob, hugasan ng plato, hindi ka nalalabas, di ba? At higit sa lahat, meron yang hot water. Ibig sabihin kahit na winter, walang problema kasi mainit yung tubig na lumalabas dyan. Tapos meron tayong microwave oven, ayan. Provided din ng amo yan. So meron tayong rep dyan, dalawa, ayan. Ang ating refrigerator, wala, yan lang ang laman niya. Galunggong, ayan. Tulingan. So konti lang ang laman mga lods. At meron tayong mga konting gulay dyan at mga konting mga drinks, diba? So ito ang ginawa ko mga lods para pag winter o dito kasi sa Korea hindi uso yung nagsasampay sa labas mga lods. So ang ginawa ko, bumili ako ng sampayan. May nabibili ito mga lods sa Coupang, Gmarket, sa mga online shops, marami nabibili nito kaya huwag kayong mag-alala. So bumili ako niyan para dito lang ako sa loob ng bahay nagpapatuyo ng damit. Kasi pag winter hindi tayo makapagpatuyo sa labas. So kailangan dito lang sa loob. Natutuyo naman siya within 1 to 2 days kasi nga dito sa loob is meron namang heater. So mainit din dito sa loob. So ito yung aking CR mga lods. Pakita ko sa inyo. Ayan. Medyo madumi lang mga lods. Pasensya na kayo. Ayan. Ayun. At of course, hindi mawawala yung ating washing machine. Ayan. Dito mga lods, pagka umupa kayo ng bahay, automatically meron kasamang washing machine. So libre na yan. Pero yung kuryente niyan, hindi libre. Kayo magbabayad of course. Siyempre. So basta pag nangupa kayo sa isang apartment o villa, ayan, automatically meron kasamang washing, rep, at saka yung gas stove. It's either na induction o kaya yung digas na kalan. So hindi na natin problema pagka naliligo tayo kahit na winter kasi nga meron tayong sarili CR at nandito na sa loob ng bahay, di ba? So may shower dyan, ayan. Sabit mo lang doon, ayan, tapos ano mo yung hot water, ay makakaligo ka na, di ba? So komportable. Meron din ako sampayan dyan na ginawa, ayan. Discard ng Pinoy, yung gumawa ko ng sabitan dyan. Sabitan ng mga underwear, ayan, nilagay ko ron. Marami nabibili na ganyan dito mga lods. So ayan, ang ginawa ko, hinarangan ko na lang yung bintana kasi nga sumisingaw dyan yung lamig. Pagka winter, pasok na pasok dito. Para kang nasa loob ng rep dito, sa loob ng CR mga lods pagka winter. So ayan. So ayan mga lods, ayan, yung buong kabahayan natin. So maliit lang siya, pero at least komportable, di ba? Hindi na tayo lalabas, hindi na tayo tatakbo sa CR kung nasi-CR tayo, natatayo kung maliligo, di ba? So napaka-komportable, di ba? So ayan mga lods, yung sinasabi ko sa inyo na ideal na accommodation or pabahay para sa isang EPS dito sa South Korea, di ba? Yung nasa loob ng lahat, CR, paliguan, labahan, at hugasan ng plato. Yan yung mga importante mga lods, di ba? Dahil pagka winter, kung nasa labas lahat ng kusina mo, CR at kung ano pa, ay napakahirap, di ba? Hopefully, sana sa mga aspirant dyan na pupunta rito sa South Korea, sana ganitong klase ng pabahay ang mapuntahan ninyo. Pinaka-worst sa lahat ng nabanggit ko kanina ng mga accommodation mga lods is yung tinatawag na container. So alam naman natin yung container, box type siya na bakal. Yan. At usually pagka-container mga lods, nakahiwalay ang CR at ang kusina niyan. So it's either na nasa tagiliran mo, nasa likod mo, yung kusina at CR, or nandun sa company or sa opisina. So, kung nakalocate yung container mo sa malayo dun sa CR, malayo sa office, ibig sabihin, malayo yung CR mo dahil dun ka pa magsi-CR sa company. So, hassle, di ba? Napakahirap. Bukod dun sa container na yung mga lods, yun lang naman sa lahat ng accommodation na nabanggit ko, yun lang ang medyo mahirap. Yung Jutek, Villa, ayan, yung Aparto, or yung Gisoksa na pinagawa ng amo sa company, ayan, medyo ano na yan kasi malapit na yung mga CR dyan.
alos na sa loob na. So ang pinaka-worst lang talaga sa mga accommodation dito is yung container. Ang container kasi mga lods is box type na bakal. So kapag winter, sobrang lamig yan sa loob. Pagka summer, sobrang init yan sa loob. So hindi pwedeng wala kang aircon dyan pagka summer, at hindi rin pwedeng wala kang heater kapag winter, dahil maninigas ka dyan ay sa loob, di ba? Take note mga lods, sa mga pabahay dito sa South Korea, hindi lahat libre. Usually pagka mga ganitong kaganda na bahay, meron na yan charge. So ibig sabihin may bayad na, hindi na nililibre ng may-ari yan. So meron pa rin mga naglilibre, yung mga medyo galante na mga company. Pero pagka ang napuntahan mo is small business or yung family business na kung tawagin, ayan, usually may mga charge yan, pati na kuryente, di ba? So halimbawa, yung sa ganitong kaganda na bahay, ganitong klaseng bahay, sabihin na natin na may bayad. Halimbawa, ang sinisingil ka ng amo mo rito ng 200,000 mo na month, sa pera natin 8,000 plus yan. So kasama na doon yung rent ng bahay, at kasama na rin doon yung bill mo sa kuryente at sa tubig. Hindi libre yun mga lods. Pagka sa mga small business, bihira lang ang naglilibre sa mga bills na katulad niyan at pati ng bahay. So swerte ka na pag small business yung napuntahan mo at libre lahat ng mga kailangan mo. So syempre kung mga mas malalaki pang company, ang mas magandang company yung napuntahan mo, ayan, usually hindi na nila pinapabayad dyan. Pero kalimitan talagang may bayad. Minsan nga ultimo container may bayad pa, diba? So, that's all mga lods. Yan lang gusto ko i-share sa inyo. Yung para sa akin is ideal na pabahay dito sa South Korea para sa mga EPS. So, sino nga ba naman ang gustong tumira sa isang tirahan na hindi komportable, di ba? Siyempre, lahat tayo nangangarap na magkaroon ng comfortable na accommodation. Pero, take note ulit mga lods na dito sa South Korea, hindi natin sigurado kung ano yung mapupuntahan natin na company, kung maayos ba yung maging pabahay o hindi. So, I advise to you na huwag kayo masyadong umasa. Yan pala sa Pinas, daan nyo na yung sarili nyo na hindi lahat maganda yung napupuntahan o hindi lahat maganda yung pabahay. So, dyan pala sa Pinas, huwag kayo mag-expect na magiging komportable ang magiging ano natin dito. So, pag naging maganda yung naging pabahay nyo dito, di maraming salamat. Diba? Thank you, thanks God, kasi nga ayos yung napuntahan nyo. So, kung pangit naman o hindi masyadong komportable, thanks God pa rin. Kasi nakarating ka dito sa South Korea, di ba? So, hindi lahat pinapalad na makarating dito sa South Korea. So, that's all mga lods. Yan lang gusto kong i-share sa inyo. Yung klase ng pabahay na kung saan para sa akin or maybe para sa inyo na rin is somehow comfortable. So, important yan mga lods pag nandito tayo sa abroad. So, thank you so much for watching. Maraming salamat. Sana kahit paano nakakakuha kayo ng idea dito sa vlog natin ngayon. At kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe. So, thank you so much for watching. Ingat-ingat sa makita ko ng mundo na ron. And God bless sa inyo lahat. Mabuhay! Pinoy EPS!